Magandang araw mga kaagrisikap. Mag-abono ako ngayon. Pangalawang application ng abono. 4 na sako. Dalawang 14-14-14, isang 16-20-0 at isang 17-0-17. 20 days after transplanting na po ang palay ko ngayon. Makapal na ang suhi ng palay ko sa unang sabog pa lang ng abono. Mas lalo pa itong kumapal sa pangalawang abono na 4 na sako. Haluin muna natin sa trapal ang abono para mix na mix talaga, para pantay ang pagkain ng palay sa tatlong klasing abono. Napakamahal talaga ng fertilizer ngayon. Sana maganda ang ating ani para kumita naman tayo, para makabawi sa gastos sa mga inputs. 15 days mula ngayon, taprisan ko na ang palay ko. 35 days after transplanting para maganda talaga ang tubo ng aking palay, para makapal ang lalabas na mga bunga at malulusog. Kaya haluan ko ng 0060 o putas sa top dress. Maganda ang tubo ng palay ko ngayon. Ito na ang resulta sa unang sabog ng abono. 3 sako. Dalawang 14-14-14 at isang 46-00. Marami ng mga suhi. Makapal na. Naisprehan ko na rin ito ng FEE o Fish Amino Acid. RC Puit 480 ang variety ko ngayon. Lumping sana pero nasunog, kaya nagpunla ako uli ng inbreed variety. Pero subok ko na itong RC480 mga kaagrisikap. Nakatanim na ako nito noon. Sabog tanim lang, pero umabot ng 110 sacks in 1 hectare. 64 kilos ang timbang per sack. Tingnan ko ilang sako maani kapag lipat tanim. Pero alam naman natin talaga na mas maganda talaga ang ani kapag lipat tanim. Maraming hanip o bunhok dito ngayon sa aming lugar mga kaagrisikap. Isprehan ko ito ng tribun at padan 5 days after mabunuhan para makontrol ang hanip. Hirap na kapag mapabayaan, masunog talaga ang ating palay. Dapat may tubig kapag mag-spray para patay lahat insekto. Hanggang dito na lang muna mga kaagrisikap. Hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat mga kaagrisikap sa panonood at pagsubaybay. Hanggang sa muli.